Ilang tricycle drivers hiling ang second tranche ng fuel subsidy dahil alanganin daw o dadaan lamang sa palad ang 5,000 pesos na halaga ng subsidiya. Kaugnay niyan, may live report si Bombo Betha Servito. Nagpapatuloy ngayong Miyerkules ang ikalawang araw ng pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Layon ng programang ito na matulungan ang mahigit 135,000 na mga tricycle drivers sa rehiyon na direktang tinamaan ng serye ng oil price hike. Nilinaw ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na hindi lamang ang mga tricycle drivers ang sakop ng cash assistance. Kasama rin sa mga makakatanggap ang iba pang sektor ng transportasyon tulad ng mga bus, utility vehicle express, traditional at modern jeepney, taxi, transport network vehicle service, motorcycle taxi, pati na rin ang mga delivery at school services. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, minabuti nilang unahin ang mga tricycle driver dahil sila ang itinuturing na pinakaapektado sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa pag-ikot ng ating Bombo Radio News team, nakapanayam natin ng ilang tsuper na may iba't ibang sentimiento sa cash assistance at umaasa sa ikalawang tranche ng rollout ng fuel subsidy. Para kay Eugene Cuanyo na 20 taon nang namamasada, bagaman nakatakda siyang tumanggap ng subsidiya ngayong Miyerkules, aminado siyang alanganin ang halagang 5,000 piso. Umaasa siya gaya ng marami na magkakaroon ng second tranche o ikalawang bugso ng cash assistance. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Eugene Cuanyo. Siyempre, may mga nakakakain, siyempre. Sa 5,000, alanganin pa yun. Kasi, siyempre, sa maghapon ka bumibiyaya, sa init, sa ano, di ba? Siyempre nga po, kasi nga, ang laki ng gasolina ngayon. Opo. Tapos sa mga 3 biyahe ka lang, wala lang gas, papagas ka uli. Tama po ba? Tapos ang bayad ng tao, hindi naman pare-parehas eh. Kasi iba, 50, iba, 30, iba, 40. Ay sa 3 biyahe, sasapat ba yun? Ipapalang papanggas mo lang uli. Kikita ka lang mga 20, 30, 50. Okay po ba yun sa inyo? Kahit sino noon, papayag naman sa gano'n, di ba? Na magkaroon ng pangalawa, di ba? Kahit sino naman po eh. Hindi rin kumbinsido si Russell Villamor na 13 taon nang namamasada sa Paco, Manila. Anya kulang at hindi sasapat ang 5,000 pesos dahil kung tutuusin ay ilang araw lamang itatagal nito sa tindi ng taas ng presyo ng gasolina ngayon. Narito naman ang naging pahayag ni Russell Villamor. Noon, napakaliit nun. Ang mahal ng gasolina ngayon, 80 na. 80 na kaagad, sibi mo. O yun nga, 80 lang yun ang mga nandito, may nakapalibot pa mga 80 rito. Ngayon, ang tanong dyan, hindi kaya tataas yung mga bilihin kung sakaling tumaas naman yung gasolina. Eh kung tumaas ang gasolina, tumaas yun ang bilihin, kulang pa rin yun. Di pa rin sasapat yun. Dahil yung 5,000 na yun, tutusin talaga, mga ilang araw na ubos na yun. Eh okay na rin, kahit papaano may tulong, di ba? Hindi natin sinasabing sapat, pero at least kahit papaano natulungan ka. Maging ang tsuper na si Mark Gabriel, sinabing tila dadaan lang sa palad ang matatanggap na halaga. Kaya naman hiling niya, sana ay magkaroon pa ng second tranche ng subsidiya mula sa pamahalaan. Pakinggan naman ang tinig ni Mark Gabriel. Para sa akin, hindi rin sasapat yun kasi unang-una, sa mga bayarin pa lang po, isang bayad mo lang yan, wala na, kukupas lang yan. Kumbaga, yan 5,000 na yan, dadala sa palad mo yan. No? Kung sakali man po ma'am na magkakaroon naman ng second tranche, kung makakatanggap ma'am, napakaswerte na rin po talaga. Manawagan ko sa gobyerno, sana may balik na sa dati ang pagbaba ng presyo ng mga langis at krudo. Kasi unang-una, lahat ng naghahanap buhay sa kalsada, mapabendor man yan, o tricycle man yan, o jeepney man yan, lahat ng driver maapektuhan. Sana matulungan kami ng gobyerno na may balik sa dati lahat ng mga bagay na tumaas. Nananatiling bukas ang mga payout sites ngayong araw para sa mga kwalipikadong tricycle drivers na hindi pa nakakakuha ng kanilang subsidiya kahapon. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.